Hi guys, si Kadyo na naman at nanonood kayo ng Motorcycle News. Okay, para po sa video na to, pag-usapan natin ng classics at retro. Okay? Kasi ang classics, yan po yung mga motor na talaga mga luma na. Mga 20 to 30 years or even 30 years ago na mga motor na umaandar pa rin hanggang ngayon. At ang retro, usually, yan po yung mga retro designs na kahit mga brand new ay may look ng classics. Kaya po yan po yung retro. So ano nga ba ang pagkakaiba ng retro at classics? Again, ang retro is more of the saying na ito yung design ng looks ng isang motor. Specifically, syempre, motorsiklo po pinag-uusapan natin ngayon. At ang classics naman is yan po yung mga luma na hanggang ngayon, tumatakbo pa. Marami po niyan, lalong-lalo na po mga Vespa, okay, tsaka yung mga Honda Super 4, ganyan, no? Bakit nga ba gustong-gusto ng mga riders? Dumadami po yan, ha? Ang mga retro classics, no? Yung mga retro design and yung mga classic motorcycles. Kasi may mga collectors na po dumadami. At syempre, yung mga retro designs yan, like yung Yamaha Fasio, ang dami pong nagugustuhan yan. Bakit? Kasi hindi po naluluma yung design nito. Kahit na po tumagal, yung pa rin ang design, very pleasing pa rin sa mata, accepted pa rin kahit na in the sea of all the futuristic designs, yung mga up-to-date designs ngayon, no, okay pa rin ang design ng retro. And most especially, no, pagdating din sa simplicity, mas maganda po talaga sa mata ng tao. And pero pagdating naman po sa quality, it differs naman, no, depende po sa brand. Pagdating sa classics naman is talagang kung may pera ka pang maintain ng classics kasi mga luma na po parts niyan is okay din. Ang pagkakaiba lang, mas matibay po kung tutuusin talaga ang mga luma compared sa mga bago ngayon. Kasi ang mga bagong motorcycles ngayon may planned obsolescence. Yung planned obsolescence po kasi, tama po ba pronunciation ko, yan po yung talaga pong nakaplano na mag-breakdown o masira ang parts para bumili or magpalit kayo ng bagong parts nito o bumili ng bagong model. Ganun po talaga kahit sa cellphone, mapapansin nyo, in 1 year time nga lang, may bago na eh. Diba? Papalitan nyo na yung phone nyo. May ganyan po ngayon. Di po tulad ng panahon ngayon, talagang they make motorcycles or make products that will last. Ngayon po, they make products that will give them more money. Okay. Yan po talaga ang mga big corporations ngayon. Aminin na nila hindi. Okay. Ngayon ang tanong ko, why not? No, what if lang naman, bakit hindi gumawa ang mga manufacturers ng classics na brand new? Ano ba sinasabi ko? Ibig sabihin yung lumang-lumang design, everything of that design, yung technology, yung parts, yung quality, is gumawa lang sila ulit. Ganun-ganun pa rin. Pero brand new, di ba? Bakit hindi? Mas maganda po yun, di ba? Yun lang, tingin ko is, aside sa technology, syempre, makaluma na. But still, pwede namang konting tweaks lang pagdating syempre sa pagkaka-Euro compliant nito, yung sa environment friendliness, at syempre yung pagtipid sa gas, di ba? But again, bakit hindi, di ba? Mas cool yun. Ang nakikita kong dahilan dyan is, syempre sa mga collectors, mawawalan ng value, tumataas nga habang tumatanda ang isang produkto, di ba? Syempre, mawawalan na ng value mga kino-collect nila. At pag may lumabas na bago na ganun-ganun, lahat, pati parts, sayang yung collection nila. But who cares? Mas maganda pa rin para sa akin, ha? Maglabas ang kunyari, yung CBR400 na sports ng Honda, ganun-ganun din ang ilalabas ngayon, brand new. Okay? Pero parehong-pareho ng parts, parehong-pareho ng everything, no? Siguro konting tweaks lang para mas tipid sa gasolina. And again, yung syempre, yung some safety aspects of this, like yung sa braking, no? But then again, parehong-pareho lang sana. Di ba mas okay yun? That's just me. So why not, di ba? Tell us what you think. At kung sakali man na meron nga manufacturer na gustong gawin nyo, no? Magbalik ng luma, mag-produce ng bago, no? Parehong-pareho. Ano po tingin nyo, ano po motor ang dapat ibalik agad?
Okay? Siguro po ako, kung tatanungin nyo, wag na po tayo pumunta sa mga bigger displacement kasi pangmasa po dapat pag-usapan natin dito para marami pong makinabang, makabili. Ang para sa akin, dapat siguro ibalik yung Yamaha Sniper 135, yung unang-una, yung matulis, yan. At saka yung Suzuki Raider 150, yung unang-una. Okay? Yung wala pa talagang di pa jack pa. Okay, wala pang push start. Yan, maganda po yun. Yun lang po ang sa akin. Okay, what else? Kung sakali man, kayo, ano po sa tingin nyo yung dapat ibalik? Okay, isa pang katanungan bago po natin tapusin itong video natin is, justifiable ba na magkaroon ng retro classic design ang isang e-bike? Para sa akin, dapat hindi. Kasi very up-to-date na at futuristic na po ang e-bike. E-vehicle na po yan eh. Ang para sa akin, dapat ang retro mas stick to its roots, no? Talaga pong dapat gasoline-powered, ganyan po ang retro. Para bang Miss Universe lang po yan, no? Dapat po, lahat po babae. Wala pong tinanggalan. Yun lang po sa akin. Yes, yes! Okay, yun lang po. Again, ako po si Kadyo. Maraming salamat po sa panonood po sa amin pong channel. And again, click that subscribe button and that bell icon para makuha namin na aming, of course, 100,000 subscribers and our silver play button. O, yun lang po. Again, ako po si Kadyo. I'll see you in the next video.